Sa gitna ng isang malakas na bagyo, may isang lalaking nagnakaw pabalik sa kanyang lumang bahay. Ang tahanan ng kanyang kabataan. Nasa dulo na ng kanyang buhay ang kanyang lola at siya'y walang iba pang hinahangad kundi humingi ng tawad. Pero habang papasok sa madilim na silid, bigla niyang naramdaman na hindi siya nag-iisa. Ano ba talaga ang kanyang iniwan noon? At bakit parang may sumusunod sa bawat hakbang niya? Ang mga lihim ay madalas na nakatago sa likod ng mga taong pinakamamahal natin. Tila isang multo sa sariling bahay, tahimik siyang lumakad papunta sa kwarto ng kanyang lola. Habang papalapit, naririnig niya ang mahinang hininga nito, parang banta ng kalagitnaan. Ngunit nang makita niya ang mukha ng matanda, biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari noong bata pa siya. Ang sigawan, ang luha, at ang isang gabi kung saan sinira niya ang tiwala ng kanyang pamilya. "Lola," anas niya, "pasensya ka na." Pero hindi siya tumugon ang matanda. Sa halip, may biglang sumagot mula sa likod niya. "Hindi mo pa rin ba alam?" Isang boses na hindi niya inaasahan. Ito pala'y ang kanyang Tio Ben. Nawala ng balita simula nang iwan niya ang bahay nila. Nagturo si Tio Ben sa isang sinaunang kahon na puno ng mga liham at larawan. Doon nalaman ng lalaki ang totoo. Siya pala ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang ama. Hindi ito umalis dahil sa pagkagalit, kundi dahil sa proteksyon sa kanila. Ang lahat ng sakripisyo ng kanyang pamilya ay para lamang maprotektahan siya mula sa isang lihim na presuhan na hindi niya alam. Ang tunay na pagmamahal ay minsan ay nangangailangan ng sakripisyo na hindi natin agad nauunawaan. Ang kwento niya ay nagpapaalala sa atin na minsan, ang mga taong pinakamalapit natin ay may mga dahilan kung bakit sila gumagawa ng mga bagay na tila masama o hindi makatarungan. Huwag magmadali sa paghuhusga. Kapag naiintindihan mo ang ugat ng isang sitwasyon, mas madali mong mapapatawad at ma-appreciate ang kanilang layunin kahit na mahirap itong tanggapin. Dahil sa mundong puno ng pagiging abala at miscommunication, madalas nating abinaakmiyabas. Ipinagkakamali ang mga simpleng pag-ibig bilang kahinaan o kasalanan. Ngunit kapag natuto tayong humanap ng katotohanan sa likod ng bawat galit o lungkot, mas malalaman natin kung gaano tayo kabiyayaan sa mga taong handang magbago para sa atin. Kaya't sa susunod na ikaw ay magdadalawang isip kung babalikan mo ang mga taong nasaktan mo, tandaan, ang gabing madilim ay maaaring magbigay ng liwanag na hindi mo inaasahan. Comment and subscribe.